kalimitang kakailanganin ng 50 to 120,000 pesos para makabili ng brand new na motor. Sa isang ektaryang loting ito sa Davao City, nakahilera ang libo-libong mga motor na ang presyo kada isa pwedeng kasing baba ng 10,000 pesos. Segunda mano ang mga ito, bagamat may ibang luma na, umaandar pa rin naman daw ang ride natin ngayon sa tiyangge ng mga motor. You heard it right, may tiyangge na ngayon ng mga bagong hari ng kalsada. Ang mga motor na dinadala rito, yung mga naka-impound o kinumpiska ng Davao City LTO o Land Transportation Office. Yung mga na-impound po namin, hindi naman talaga sila pwede sa kalsada. May mga impoundable offenses po, katulad po nung walang rehistro, walang helmet, nagre-reckless driving, or may mga illegal na modification sa motor. Hinihingan po natin ng mga papeles po at mga dokumento at lisensya. Kung wala naman po maipresenta, ito yung mga hindi natubos sa loob ng 6 na buwan, kaya itinuring ng abandoned. At dahil 8 hanggang 10 motor ang nai-impound ng LTO kada araw, siksikan na sa impounding center. yung for disposal at pati yung waiting ma-deem pa siya for abandoned, nasa 1.3 to 1.4 sa motorcycle units po. Kaya ang naisip nilang solusyon, sa halip na tuluyan ng mga itong maluma, ipabid na lang. Yung actual bid po natin, pwede lang siya online Google Meet or Zoom. Sa actual, yung sa third bidding, usually face-to-face kami doon. Doon na po, medyo parang ukay-ukay na talaga yan siya. Kaya ang truck driver na si Roderick, abangers tuwing may bidding. Namamakyaw kasi siya rito ng motor para sa kanyang buy and sell business. Katunayan, sa huling bidding nito lang nakaraang buwan, 70 na mga motor ang kanyang nabili sa halagang 90,000 pesos. Lahat-lahat. Kung magkano yung kapital, medyo ibenta ng fast break para madali lang ibenta kahit mga mura-mura lang. Basta abot kaya sa mga buyer po. Ang ilan sa mga motor, nirecondition niya muna bago i-resell. Pina-recondition namin yung mga unit na galing sa LTO para pagpunta namin sa inspeksyon para sa registration. Tulad ng mga ilaw, pag ayaw gumagana, hindi man yan i-approve ng LTO. Kailangan function lahat. Isa pa sa mga nakapagpundar ng sariling motor, galing sa Moto Tiyangge, ang machinist na si Raul. Mahirap po sir para sa akin kasi po. 3 rides po kasi mula po sa bahay, pababa ako, sasakay on tricycle, tapos sasakay na naman ako ng jeep ulit. Kaya si Raul nagka-interes na bumili ng segunda manong motor. Taong 2021, naka-score siya ng motor sa halagang 10,000 pesos lang. Matipid po sir, una-una ang presyo niya, 12K lang po yung halaga. Samantala kung bumili ka ng brand new, nakakahalaga yun ng 78,000 ata pataas. At saka yung makina okay naman po, tininan ko naman, good as brand new po, kaya binili ko na lang. Ang motor, kinabitan niya ng sidecar na ipinampapasada niya para may extra siyang kita. Pagpabiyahe ako ng buong araw sir, hindi po ako bababa ng 1,000. Pero doon po ko pa rin yung kinukuha, yung panggasolina niya at saka ibang gastusin. Siguro mag net income na lang po ako ng mga 700 or 600 po. Malaking tulong po talaga sa akin. Ito naman daw ang takbuhan ng mga gustong magkamotor dito sa Santa Maria sa Bulacan. Lalo na yung mga hindi pa afford magbayad ng cash o ng isang bagsakan. Ang kailangan lang, cash app o online wallet. Paandar ito ng may-ari ng tindahan, ang mag-asawang Juan at Portia. Napansin din namin, meron tayong mga kapatid na manggagawa na hindi kumpleto yung requirements nila. So kahit na meron sana silang pambayad dahil may mga hanap buhay sila, hindi sila nakakapag-take out ng motor na hulugan. And then we found a way dahil naghahanap pa rin talaga sila ng installment. Pagka-process natin, after ilang days, papasok na rin yung amount dun sa aming bank. So we're gonna be fully paid by the cash app. So si cash app at saka si customer na talaga yung merong transaction. Hanggat verified o registered ang account mo sa cash application, wala nang hihinging ano pang dokumento mula sa bibili. Pwede silang magkaroon ng motor na walang CI, walang ID, kasi dapat verified na sila dun sa cash app. Ang mag-asawang Mary Joy at Jerome dumayo sa bilihan ng motor. Biglang nag-notify sa akin yung cash app. Nagulat ako, nakita ko, meron siyang 100K na available credit. Halos araw-araw daw kasing nagko-commute si Jerome na ang trabaho sa maintenance. Tricycle, tapos Egypt. Pagbalikan naman Egypt, tapos tricycle ulit. May kitisandaan nga po balikan. 1 oras kada araw ang kanyang binubuno sa pagko-commute. Pero kung
meron daw sana siyang sariling motor. Mga 10 minutes. Kapag nakamotor ka, Naka-private. Mas mabilis, hindi siya malilate. Hanggang sa si Jerome, meron ng natipuhan na nagkakahalaga ng 74,000 pesos. Huhulugan lang daw niya ito ng 2,100 pesos kada buwan sa loob ng 3 taon. Super satisfied po. Answered prayer na rin. Iniisip na lang po namin kung paano namin siya babayaran monthly. Mga dapat nila i-consider in taking a loan in a cash app, kaya ba nilang bayaran ito? Nasa range ba to ng 10% lamang ng monthly income nila? Kasi baka mahirapan na silang i-sustain or bayaran ang loan na ito. Pero ano rin ba ang kalimitang problema na nararanasan ng mga bumibili ng mga segunda manong motor? Ang repossessed na sasakyan o motor, yan yung mga tinatawag natin na hatak, no? Hatak ng bangko o hatak kaya ng dealer. Ito yung mga hindi na nabayaran ng mga original na bumili ng motor o sasakyan. Yung cons naman, wala siyang implied warranty. So kapag nasira yan, ikaw talaga magpapagawa niyan. Minsan, makakamahal ka pa kung hindi mo talaga na-inspect ng maigi yung binili mong. Pagdating sa mga motor natin, tinetest ng team natin yan. Nira-ride, sinusubukan lahat kung lahat gumagana. Pagdating naman kay customers, once they get here, meron kami tinatawag na check, 1 to sawa na check. So magsama ka ng mekaniko mo, magsama ka ng marunong sa motor, i-check mo ng i-check. Please double check kung ano man yung unit na inyong makukuha. Magdala ng mekaniko para sigurado, pa-check kung ano yung mga piyesang nawala. Kumbaga, assure natin yung safety ng ating motorista. Pag i-rehistro mo talaga ulit, good running condition talaga siya at roadworthy. So doon pa lang, inspeksyonin namin, mag-undergo din siya ng emission, pati yung sa clearance, makikita natin na roadworthy talaga ang sasakyan. Kung hindi siya roadworthy, hindi naman namin i-approve po. Hindi na lang nga mga damit o kung ano-anong gamit ang nasa Tiangge ngayon, pati na rin ang in-demand na mga motor. Kailangan lang kilatising maigi ang inyong bibilhin. Huwag maging kamote rider. And God bless your ride.